Halakhak sa dilim. Episode 2, Ang nawawalang bata. Bumangon si Erica sa kama sa kalagitnaan ng gabi, hindi mapakali dahil sa mga nangyaring kababalaghan. Habang nagsusulat siya sa kanyang journal, narinig niya ang isang kakaibang tunog mula sa labas ng bahay. Parang tinig ng bata na umiiyak. Erica, bulong sa sarili. Hindi pwedeng. Tumakbo si Erica papunta sa bintana at tumingin sa dilim ng paligid. Sa ilalim ng puno ng balete, nakita niya ang isang batang babae, nakaputing damit, umiiyak. Erica, bulong naguguluhan. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Lumabas siya ng bahay at tinahak ang madilim na kagubatan. Habang lumalapit siya, ang batang babae ay biglang tumigil sa pag-iyak at tumanaw kay Erica ng walang emosyon. Batang babae, malungkot na tinig. Tulungan mo ako. Paglingon ni Erica, naglaho ang bata sa harap niya at isang malamig na hangin ang dumaan sa kanyang mukha. Puno ng takot at pagkabigla, nagmadali siyang bumalik sa bahay. Kinabukasan, nagdesisyon si Erica na magtanong sa mga residente ng baryo tungkol sa batang babae na nakita niya. Erica, pagtanong kay Tandang Berting. Tandang Berting, may narinig akong kwento ng isang batang nawawala. Saan ko po siya maaaring matagpuan? Tandang Berting, pinagmumukha siyang mabigat. Yung batang yan, si Mara, matagal nang nawawala. Tapos may mga nagsasabi na ang batang yun ay hindi na bata. Isa siyang espiritu. Erica, naguguluhan. Espiritu? Anong ibig mong sabihin? Tandang Berting, si Mara ay nawawala noong 1 taon. Naglalaro siya sa kagubatan tapos hindi na siya nakita. At mula nang mawala siya, parang may mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa baryo. Lahat ng nawawala may koneksyon sa kagubatan at sa batang yon. Ang mga mata ni Erica ay kumikislap ng takot at kagustuhang malaman ang katotohanan. Dumiretso si Erica sa kagubatan para maghanap ng anumang pista na magdadala sa kanya kay Mara. Habang naglalakad, nakatagpo siya ng mga simbolo na nakaukit sa mga puno. Mga sinaunang marka na nagpapakita ng isang ritual. Erica, isip. Ang mga ito, parang mga simbolo ng isang ritual, isang bagay na may kinalaman sa mga espiritu. Habang pinagmamasda ng mga ukit, nakaramdam siya ng malamig na simoy ng hangin at ang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng isang presensya. Biglang may narinig na tunog mula sa malayo. Muling narinig ang tinig ng batang babae na umiiyak, ngunit ngayon ay tila nanggagaling mula sa isang hindi nakikita na lugar. Pumunta si Erica kay Lola Feli, ang albularya ng baryo, upang magtanong tungkol sa mga simbolo at ang batang espiritu na si Mara. Erica, Lola Feli, may nakatagpo akong mga simbolo sa kagubatan. May kinalaman ba ang mga ito sa nawawalang batang si Mara? Lola Feli, malungkot na tumingin si Lola Feli kay Erica at nagsimulang magdasal bago nagsalita. Ang batang si Mara ay hindi basta nawawala. Siya ay isang sakripisyo. Ang kagubatan na yan ay isang lugar ng mga lumang ritual. May mga tao na nagtangkang magsagawa ng isang ritual upang makuha ang isang malupit na nilalang sa kagubatan. Pero nagkamali sila. Si Mara, tulad ng ibang bata, ay ginamit bilang isang alay. Erica, sobrang gulat at takot. Alay? Paano nangyari iyon? Lola Feli, may mga nilalang sa kagubatan, mga espiritu ng mga naunang naninirahan dito na ginugol ang kanilang buhay sa kasamaan. Ang isang batang tapat at malinis ang kaluluwa ang ginagamit upang magdala ng balanse sa mga nilalang na yon. Pero may mga kasunduan ng mga tao noon. Mga kasunduan na hindi natin naiintindihan ngayon. Si Lola Feli ay tumahimik sandali, parang nagsusuri ng mga alaala. Ngunit ang nakakatakot, Erica, si Mara ay hindi tanging bata na nawawala. May mga isa pang batang magiging katulad ni Mara. Habang nagsasalita si Lola Feli, biglang bumagsak ang isang matalim na hangin.
Muling maririnig ang tinig ng batang umiiyak at ang mga mata ni Erica ay nagiging dilat na puno ng takot. Erica, hinawakan ng ulo, nasusubukang mag-isip. Ano ang ibig mong sabihin, Lola? Bumangon si Lola Feli at biglang iniiwasan si Erica, nagsisimulang magdasal at ang hangin ay lalong lumakas. Sumabog ang isang malalakas na tunog mula sa kagubatan, ang tunog ng mga sagupaan ng mga espiritu